Make us kwento about your role here dito sa Hidden Origins. Anong role mo? Anong episode? Okay, sige. Ako po ay sa episode 2. So kami po yung sa party with Francia, JL Fian, si Sassy Girl, ang nagpapasaya sa amin, and directed by Direct Joey de Guzman. So, Gen Z episode. yes, ang Gen Z, ang present. So, I play the role of Pia. So si Pia, meron siyang kapatid, si Marco, piniplay ni Dylan. At si Pia naman, ano ba, paano ko ba siya i-describe? Ano siya, rich kid, so may pagkakonyo. Hindi naman siya ma-art, slide lang, slide. Ayun, tapos ang group of friends niya, sila JM, si Fiam, ayun. Yes. Apo. Ayun lang naman. Thank you. Okay po. Okay, Celine, make us kwento about your role na. Try ko pong natin kasi baka maging Tom Holland po ako ng buko. Baka mga namas-spoil ko po. My name is Drea po, and nandun po ako sa episode 3, which is a future na po, 2050. Kasama ko po doon, the iconic started po ng Shea Rattle and Miss Marilyn Reynolds po. And it's Ana Lavi and si Peter and Kuya Matt. And si Drea po, parang po siyang cure. Siya po yung parang sense of purity sa in the midst of chaos since 2015 naman. And then po, magulo-gulo na nga po talaga doon. Marami kailangan pa ba kasi excited po ako. Mga kasi may masabi talaga. Si Celine is not part of Sparkle, but you are under ano yung management ko, Celine? Soon to be legal na rin. Actually, pwede namang i-announce that she's not part of the legal. Kakatawa Ngayon po, tayo. illegal na lang. Ang cute. Ano first, Matt? Hello po, magandang tanghali po ulit. Ako po si Matt Lozano and ako po ay si Dong sa episode 3. Episode 3 ay post-apocalyptic na scenario at 2050 ang aming year. At si Drea ang isa sa pinakamakulit sa mga characters dito sa episode 3 and si Dong ang kuya ni Drea. How's that? Sorry, personal lang to. How's that? I saw kami 3 weeks ago. How's that naman? Okay naman, sobrang busy sila sa catering business. Basta na Sabi nga lang, may catering ka. Na napakasarap po. Oy, thank you. Kasi po ako, Si Matt sa set. palagi rin po ako nag-order. Tuwing may mga events, kasi sobrang sarap-sarap po. Oo. Yes. Kasi may official catering kayo. Hindi naman. May mga per event. Ano lang, mga events. Pero nag-cater din sila sa mga meetings. Pero hindi Hindi naman. naman official exclusive. Opo, hindi. Sige po, papadalhin ko kayo. Papatingin ko sa inyo Lozano. Sa Grand Press ko na, we'll try to sana matikman namin. Sige po. And of course, Isabel is na. Yes. Is na. Kaya nga po eh. Ako din po. Baby ko to sa Star na sa ABS6. Kaya nga po eh. Very first project ko pa lang magkasama na po kami kasi so, ito po naman, I play Hermana Rita. Ako po ay nasa episode 1. So, kasama po ako sa episode ng Origin. The Origins. So, kasama ko po dito ay si Royce Adalio, Ashley Ortega, Elijah Alejo, and of course, the OGs. Sila Miss Carla Abellana, Miss Joyce Niboleles, Arlene Mulak, Miss Ara Mina, and itong episode po namin ay yung Origins. This was set in the 1700s and Hindi mamagal. yes, opo. Isa po ako sa 4 na hermana na pumasok sa isang biyateryo na hinehead ni na Miss Jolie. So, very interesting po siya kasi for me personally, first time kong play ng isang period character. So, very challenging siya. And first horror ko din. So, talagang marami akong natutunan dito, lalo na coming from the OGs na nakasama ko po dito. So, very happy po. I'm very excited po ako na mapanood po ninyong lahat ng episode nila.
Dali, who is in a rush, will have a joke. Dami kasi yung events today, literal na nga siyang damit. Ayan, June, we'll ask the first set of questions, June. Congrats. First time nyo with SRR. Yes, ako po, first time. Siyempre siya. Pero, grabe kasi, siyempre yung SRR franchise, hindi pa rin isulat ang history ng local showbiz, horror movies na hindi siya mababanggit, di ba? Gano'n kayo proud, gano'n excited na sabihin, finally kasali kayo sa SRR, Evil Origins. At siyempre, ito ba yung mababalik na sa Metro Manila Film Festival? Yes, ako actually, ever since po nagsimula pa lang ako, nasa checklist ko na po talaga. Nasa bucket list ko ang papasama sa isang Shake, Rattle, and Roll movie. Yung number one, pasama siya? Or yung Yes. After Rocker? Si Mama po, yes, napasama siya. Kinagat po, episode po ata ng vampire, something na may vampire. Tapos kinagat po siya ng vampira. Kinakwento po niya sa akin na isa na yun sa mga milestones. It's, sobrang proud po niya sa akin when she found out kasi it's a milestone for us actors na magpasama sa napaka-iconic na franchise na to. So, ako po super grateful and yeah, konti naman makakasabi na first horror film nila is Shake, Rattle, and Roll. So, it's an honor. So, we're so very grateful to Rina for this. Ayan, ako po, sobrang happy. Actually, hindi ko ma-explain yung feeling nung first na natanggap ko po yung message na magiging part ako ng Shake, Rattle, and Roll. Sabi ko nga kay Mama, grabe kahit dumaan lang ako doon sa film, okay na ako. Kasi very iconic talaga yung Shake, Rattle, and Roll. At walang story ng Shake, Rattle, and Roll ang hindi sumikat talaga or nag-trending, di ba? Lalo na to siguro ngayon, sobrang nagte-trending, lalo na may mga Gen Zs, may iba't ibang generation, di ba? Kaya sobrang grateful and blessed. Sana sa next, sa next SRR. Episode 2 po. Yes. With Francel. Yes, present po. Yes. Yeah, thank you po. Yan sobrang siyempre tuwan-tuwa kasi fan ko ng horror films eh. And hindi naman kompleto rin kasi yung MMFF before kung wala naman Shake, Rattle. So ako sobrang proud ako and masaya ako kasi kasama namin ang OG si Ismael Reynes. Yung dad ba, naging project production ng SRR? Kasi si project no? Si Marla. nagtatrabaho siya, active dati. Opo, sa legal, yes. Iba yung mom. Opo ata. Hindi ko lang. Parties ka. Siguro po. Pero dati kasi sumasama ako sa set tapos naalala ko na yung mga horror na ginagawa namin. Siguro naging part din. Pero yun, sobrang happy ako. Kasi this is my second legal film. At kasama ko rin si Richard Gutierrez when I met you. 2008? Payat pa po. Yun, so thank you, Legal, for giving us this part. 2009. Mr. Baby. Nangiyak-iyak ko nung nalaman ko po yun. Since actually, nung nag-audition po ako, ang dami pa po nung naging pangyayari bago po ako naging miss sa audition phase ko. And syempre, nasiraan ko na sasakyan, ang taas ko ng lagkat ko, ang dami ko parang signs na kung gusto mo ba talaga ito, mag-pursue ko talaga. Tapos, syempre sobrang grateful din po since ito rin po yung pinapanood ng family namin every Christmas. Yung daming iconic kayo, yung Robinson, yung LRP, and ngayon po mga kasama ko po sa Ismael Reynes. So, ang dami lang din po natutunan and really grateful po na pinagkatiwala mo sa akin na Mr. since bago lang po ako. Uy, hindi na wala. Hindi sinabi mo ako sa hindi na wala mo. Oo, ngayon napaisip ko. Basta sa mall yun, sa mall. Wala na sinabi mo ako sa Okay. Pero yun, pero sa'yo magkakasama kayo. Yes! Are you guys friends? Si David Luis na yung dati talaga sila. Pero kayo, sa
Dito po sa movie, may kakaiba-iba po kami ng episodes eh. Pero sa GMA, of course, we're under one family. Yes, and of course, lalo na si Matt, ang dami namin pinagdaanan ni Matt together. Yes, opo. Hindi mo ba nabigis na sana kasama dito si Miguel? Siyempre, palagi hinahanap siya, Drew. Pero, ayun, sobrang happy din siya for this movie. And isa rin siya sa mga sumasupport. Okay na to. I tried po, yes. Kaso, nag-awol na po ako kasi akala ko, after ng Voltes 5, nag-enroll na po kasi ako noon ng law school nung natatapos na. Kasi sabi ko, wala na ako taping, baka hindi ako maging busy, so mag-enroll na ako. Tapos, hindi rin pala, mas naging busy pa pala kasi syempre may mga promos po kami. Tapos, na-extend pa po kami nun, so nag-taping pa kami. So, hindi ko na rin po kinaya kasi yung law school, parang mag-absent pa lang po kayo ng isang araw. Ang dami nyo na pong mamimiss and mahirap na humabol. So sabi ko, baka hindi men. Ayun. That explains the eloquence, no? Hindi magsalita, talking. At least dito po magamit ko man lang yung Gulang ko na. Oo, iwas tayo. yes. Ay talaga po. Mas kami na pangyayaran sa premise. Nagpupunta kami sa Pilipino. Di ba? Sa isang Oo. So may malate. Opo. So, grabe. Advantages and disadvantages when coming from a showbiz family. Oo nga, no. Sige, wala naman ang kanan sa showbiz. Si Althea, wala. So just Matt and Ngayon nandiyan na Isabel. advantage and disadvantage for Siguro po para sa akin yung advantage na nasa showbiz yung family ko. Namulat ako ng maaga. Pero, yun nga, ang disadvantages, parang akala ng mga tao, hindi ako naghihirap para makamtan ko ano yung nakamtan ko ngayon bilang isang aktor. Nung bata po kasi ako, bata pa lang ako, pangarap ko lang po talaga maging artista. Opo. Si mama ng time na yun, ayaw niya kasi gusto niya patapusin ako ng pag-aaral. Ako, makulit ako, nag-audition po ako kung saan-saan. actually, kasama yung sagot. For namin ko yung Luma ka. Luma ka. Pero yun nga sabi niya sa akin ni Tito Lux, tinuloy si Tito Lux, sabi ni Tito Lux, gusto ko pumunta artista. Ayaw niya din muna, kasi gusto niya magtapos ako ng school. Ayun, tapos nung nag-audition ako, nung natanggap ako sa isang artista search, doon na nag-full support sa mga. Sige, yan talaga gusto mo, so ano yun natin. So, ano naman siya, kumbaga, mas nangibabaw rin naman yung advantage din siya kasi tinuturuan din ako ni mama kung paano gumalaw sa set, kung paano ako makipag-usap sa mga tao. DNA na rin talaga yung showbiz sa atin. Yes po. Yes, hanggang ngayon pa nagsusulat naman po ako ng mga songs and yung isang pelikula ko po nagsulat ako ng kanta doon para maging soundtrack. The Last Goodbye. Opo. Michelle. I think it's the red hair na rin ako ngayon. Oo. Si Mama. Yes, oo. Red hair po kasi nanay ko eh, kaya ang dami na po tumatawag sa akin ng Michelle ngayon. Ako naman po, I think, of course, tulad ng sinabi ni Matt, isa pong advantage syempre is, meron magsusuporta sa'yo and meron din magtuturo sa'yo sa kung ano yung pagdadaanan mo sa pagka-artista. Pero, I wouldn't say naman na disadvantage kasi syempre grateful ako na my parents are my parents. Pero I guess ibang way lang ng pagpuprove sa sarili po yung pinagdaanan po namin. Kasi syempre, there's also that expectation na because, for example, ako po, anak po ako ng daddy ko na
there are shortcuts or there are advantages in that sense. Pero para sa akin po, parang ang naging challenge sa akin is kung paano mas papatunayan yung sarili ko. And kung paano ko rin, kung paano rin po ako gagawa ng sarili kong pangalan. And I think, yun po, lalo na po sa industriya na ito, pag hindi nyo rin po paghihirapan yung trabaho nyo, kung hindi po kayo susumikap, hindi naman din po tatagal ang career ng isang artista na hindi masipag. So, I think, yun po talaga is, I wanted to work extra hard and I wanted to also make a name for myself. And siguro to make my parents proud na din. Actually, no? Siya ng pinuno, pero may sarili siyang pangalan. Yes, and isa rin, Palay kayo ng nasa ABS. Yes. O, dami. Encourage ka naman sa ABS-CBN. yes, opo. Pero, yun talaga ngayon. So, audition, nag-workshop po ako. Talagang dinaanan ko po yung proseso, no shortcuts. And yun naman din po yung in-advise sa akin ng parents ko is, paghirapan mo yan. Dahil pinagdaanan namin yan. So, hindi sila din nag-offer ng ganang klaseng shortcut. Kasi gusto rin nila na mapagdaanan ko yung proseso para mas maging grateful din ako in the future and mas matuto po ako. And I think, Outside kasi, palitas. Doon na po. yes. Opo. Lalo na kasi nang tinakakuha ni Kunento. Third generation. Gen Z kasi siya. Parehas po kami. Yan naman. Oo. Anyway, nasagot ka, Ate P. One more. Ano yung pinaka-nakakakita na experience na photo sa buhay? Meron na ba? Sumisigaw daw po ako, sabi ni Mama. Tita Ate, gusto daw di ba ng isda? Ang bangus, may ko-offer po. Pero naalala ko po na hindi naman po siya nakakatakot yan. Parang normal na tao lang po ako. Gusto mag-alaga sa akin. Pero ang nakikita ko po is parang deep lights, parang normal na lang kondo. Pero ang nakikita ko nila Mama doon, abandonado yun. So kaya nag-stop po yun. Kaya ni Mama, araw-araw na Mama pintana namin para di na daw po ang masok. Okay. Ako po wala eh. Kasi naniniwala po ako sa multo, so baka kaya hindi sila nagpaparamdam. Pero meron po ako narinig sa mga parents ko, like sa province, di ba, madami sila na-encounter, like mga aswang, ganyan. So mas more ang naririnig ko lang po sa mga kwento nila. Pero ako, wala pa akong experience. Pero sana meron akong experience. Wow, gusto ko experience. Ayun po, thank you. Ako sobrang dami. Kasi sa family din namin, halos lahat nakakaramdam. Pero yung pinaka hindi ko makakalimutan, basta parang pagod ako noon, galing akong varsity practice. Tapos pag-uwi ko ng bahay, 7 p.m., nakatulog ako. Tapos nagising ako ng 3 a.m. Pag nagising ko ng 3 a.m., sabi ko, wala, may pasok ako, hindi na ako makakatulog nito. Pinilit ko makatulog. Tapos pagpilit ko, naramdaman ako na parang may umupo sa bed ko. Tapos biglang may bumubulong sa akin na nagsasabi na nandito ako, ulit-ulit. Hanggang sa... Yun, parang yun, tapos nag-pray ako, hindi ko matapos yung prayer ko. Nakakalimutan ko yung prayer sa takot. Tapos, nung natapos ko yung prayer, nawala. Tapos may pumalit, bata naman, yun pa rin yung sinasabi. Dati po, pero ngayon hindi naman Pinukulong naman sa dito ba? Just kidding. Ako po, hindi ko po ninanais na makakita. Hindi po ako tulad ni Althea, hindi po ako matapang. Oo. Actually, sobrang proud ko po sa sarili ko na natapos ko po itong movie
na to. Hindi po ako umiiyak pa uwi. Sobrang matatakotin po talaga. As in, pati sa magugulatin ako, matatakotin ako. Hindi ko po alam kung bakit. Pero talagang, I guess, takot lang po ako sa mga hindi ko nakikita. Sa alam kong mas hindi mo kilala, hindi mo nakikita sa mata mo. Pero siguro, apart from multo, siguro yung isa sa mga pinaka nakakatakot na experiences po sa akin. Kasi ako po, may trauma po ako ng elevators. So, muntikan ako. Palagi po ako nasasaraduhan kasi ng elevator. Hindi ko po alam kung timing ko po ba o something. Pero halos palagi po. So, wala pong pumipindot sa loob. Actually, yun po yung isa po sa mga features ko. Pagpapasok ka, tapos wala pong hold ng open ang pinto. So, siguro yun po. So, may isang beses, pumasok pa ako sa elevator ng bata ako. Tapos hindi ako sinamahan ng nanay. Parang naiwan yung nanay ko. So, naiwan po akong mag-isa. Tapos kung saan-saan ako dinadala ng elevator. Oo. Pero feeling ko lang marami nang may gustong gumamit. Pero as a kid na mag-isa, sobrang takot na takot po ako noon. Tapos di ba may mga ibang horror films din na may mga kung ano-ano nangyayari sa elevator. Oo. Yan ang episode mo next. Regal po ay. Yes. Okay. Ayun po. Thank you. Before I give the microphone naman to us again, I think it's ready. Before I give the floor to Plata akong mic, I give the floor to Nikki Wang, the standard entertainment editor. Hi Nikki, very good. Can you just go na lang, Nikki? Ayan, sige. Ito yung sabi ko nito. Mas malinaw kasi yung ma-record nila yung audio. Nabanggit niyo yung word na multo kanina. I think siguro naman naging familiar kayo sa song na multo na one question lang, is there someone or something that you consider as your multo? Let's start with Alpay. Isip pa nga ako. Ito, siguro yung relationship ko with my family. Yeah, kasi talagang lumaki ako na close kami ng mga kapatid ko, ng mom ko. Yeah, yung multo ko yung family ko siguro. Siyempre, di ba, kailangan natin yung mabuhay tayo na kasama natin sila. At yung merong mag-guide sa atin. Kayo ba guys? Anong multo? Parang may naiisip si Matt. Oo. Parang may naiisip si Matt. Parang siguro yung despite friends ko, kasi hindi na tayo masyado nakikita, sobrang bihira. And hanggang ngayon kasi pag lumalabas ako, tinatawag pa rin ako, uy, si Gold despite. So syempre, iba rin kasi yung samahan namin eh. Baga 3 years. 3 years. Buong pandemic po magkasama. Yung pandemic, magkasama kami. Kaya, ayun, pagka tinatawag ako na, uy, si Gold despite, sila yung naiisip ko. So parang nila ako minunod ko. Yung siguro having a normal life po yung multo ko. Since kasi po, bago po ako ngayon sa industry, pero nag-start po talaga ako mga 6 years old po ako. And kahit parang talent lang po ako, pinagsasabay ko po talaga yung school and then work ko kahit talent lang. And ang layo rin po kasi nung bahay ko sa school kasi po kailangan kasama kami lagi ni mama. So may biyahe-biyahe po kami from Carmona, Cavite, to Makati, tapos biyahe sa work or sa school. So, yun lang po. Parang gusto ko po sana ka-experience na nasa malapit lang yung distance ng school na sa bahay, tapos may mama na ako. Oo, yeah. What's your multo? Ako po parang nahihirapan po akong isagot. Parang wala po akong naiisip as of the moment na multo. Siguro po yung law school ko din. Kasi naging multo na po talaga siya. Ayun, siguro yun, kung ano yung magiging life ko as a law student. Pero ako happy naman ako na naging multo na siya.
Kasi, yun nga po. Ibang mundo naman po. Gaganapan ko ngayon. Yes, ayun po. May tanong ka ba na ituloy sa your future As of now po, parang hindi. I think yung law school ko po kasi, ginawa ko siya as a form of a plan B. And for the longest time po kasi habang nag-aartista po ako, nag-aaral din ako. So, nung nag-graduate ako ng college, parang hinanap ko yung ganong feeling na hindi na ako natutulog kasi parang kung wala akong taping, pumapasok ako, parang feeling ko hindi ako productive sa buhay ko pag nakakatulog ako. So, I think I was missing that adrenaline. Tapos, I think ngayon, happy ako na at least ito talaga. Wala na akong plan B. Talagang binuhos ko yung lahat ko sa career ko and hindi ko siya pinagsisisihan. And yun, may time ako for my friends, may time ako for my family. Nagkaroon ako ng buong buhay. Kasi hindi lang puro grind yung ginagawa ko ngayon. I feel more well-rounded. So, multo na siya, pero happy naman po. Happy multo naman po siya. Last question lang siguro. Whenever we talk about horror film, meron tayong parang billing sa mga horror, diba? Mga horror film. Kayo, secretly, meron ba kayong parang character sa mga horror films that you secretly root for or wanted to be or wanted to play or similar na katangay kayo in the future? I love horror. Talagang adventurous kasi ako eh. Nung first kong bigyan ako ng role na horror, tapos yung napoposes-poses. At first, natakot ako kasi parang hindi ko naman kaya. Pero during the taping, talagang nilaro ko lang siya. Tapos after ng taping, parang saya pala yung magbaliw-baliwan, mag-horror. So parang, tapos as mahilig din manood ng horror, meron ako mga characters na natututunan. Mas more on talaga gusto ko yung ako yung napoposes. Yung may mga demon talaga. So, yeah. Sana makapag-portray pa ako sa big screen naman kasi itong pinortray ko sa TV lang siya. So, sana soon, di ba? Ikaw, Celine, meron ka ba horror character na you really want to play? Nakalimutan ko po yung name niya. Pero sila nasa Farfan. Gusto ko po yung parang nakaganon na mababay yung mga nakasabihin ko. Actually, yung sinasabi ko sa akin, anong gusto mong role sa dapat mga sa horror? Na ikaw yung alaman yung name mo. Gusto ko po ako po yung bata sa gilid na parang naka-long dress na white, tapos nakakulot mo, tapos naka-ano na sa Parang white lady na parang dull. ikaw, Big Bird. Yun, mahilig ako sa horror films. Mahilig ako sa mga slasher. Na pinanood ko lahat ng mga classic. Yan, sila Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger. Mahilig ako doon si Ghostface. Siguro kung magkakaroon ako ng pagkakataon na gumanap sa isang horror film ulit, gusto ko masubukan na maging ganun. Parang mga Leatherface yung datingan. Or yung mukhang good guy pero meron parang kakaibang ginagawa. Exposed ko sa... Exposed si Matt sa filmmaking. Filmmaking sa credits eh. Ako po, bilang sobrang matatakotin po talaga ako sa multo, ang palagi ko pong pinapanood na horror films ay yung mga aswang, mga zombies, yung walang possession. Hindi ko magkabaliktad tayo ng taste noon eh. Oo, mag-comedy na lang tayo pag nanood tayo together. Pero ako ba, yung mas mahilig ako sa mga yes, yung mga ganong klaseng features. So, siguro po kung ako, something I would root for or gusto ko maging vampire. Yes. Right. Vampire. Kasi, mahilig po kasi ako magbasa. So, mahilig ako sa mga vampire novels, yung mga ganong klaseng fiction. So, gusto ko po itupad yung pangarap ko maging vampire. Vampire, aswang, hindi maligno. Yes. Vampire talaga. Gusto ko po kuminang. Yes, oo. Para nakakatakot pero, di ba, kumikinang si Ellie.
dami pang gustong natin tanongin. Siguro si Tito si Later na Tito Bobby, si Manila Santos ng push.ph, abcnews.com. Manila Santos as a set of questions. Hi guys, for each and every one of you, can you share kung ano yung experience nyo working with the more veteran members of the cast, and then kung may na-observe kayo na learnings that you can take when it comes to acting or professionalism sa set? Kasi kanina na-mention yun na proud kayo na makatrabaho yung mga original, mga OG actors ng SRY, di ba? Learning, you were Yeah. asking about Anything they can share na kumbaga experience, behind the learning, camera? working with these seasoned actors sa pelikula. I think isa po talaga sa masasabi ko na palagi ko natututunan is yung work ethic and yung professionalism po talaga ng mga veteran actors. They show up, they read their lines, they study their characters, and talagang nakaka-inspire po siya na kailangan paghirapan nyo rin yung characters nyo sa set kasi parang nakakahiya kung hindi po kayo maghahanda, especially in front of them, na talagang pangarap namin maging sila in the future. So, I think nakaka-inspire lang siya. And yung professionalism, of course, and yung work ethic nila is really something that we look up to, and we would also want to uphold po sa work po namin. And of course, yun po, syempre napakagaling po nila, talagang madadala po talaga kayo. Kaya I would say, tatakot po talaga ako sa kanila, lalo na po kay Miss Janice. Yeah, can you share which specific actors it is na you learned from? I guess, first time ko po kasi makatrabaho sa Miss Janice. Kasi si Miss Arlene na mami ko na rin po, si Miss Carla nakatrabaho na rin po namin sa Voltas 5, at si Miss Ana as well nakatrabaho ko na. So, nakakapanibago po para sa akin na makatrabaho si Miss Janice. And, yes po, yun. Ang dami rin po niyang teachings, hindi po siya tumitigil sa pag-share ng advice, lalo po sa aming mga baguhan about the inner workings of being an actor, and yung advice po niya sa kung paano rin po niya nagating kung nasaan po siya ngayon. So very inspiring po, and very appreciative po ako na talagang nag-share siya and she takes time to talk to us po. Thank you. Okay, same question for Althea. For all of For us. everyone. Yeah. Kayo, Mati, kasi sa episode ko puro Gen Z na kasama ko sa sine. Pero I can share some naman dahil ang nakasama ko lang po. Pero I know Miss Madeline Reyes ay nandoon po sila. Pero hindi ko sila nakasama sa, yeah. Pero ayun po, ang masashare ko naman sa kanila, very happy ako na naka-work ko sila, and knowing na mga Gen Z na they are collaborative, sobrang ang dami nilang naiisip, diba? At maganda rin yung sa isang set na bawat artist, meron silang unpack sa eksena para mapaganda namin na eksena. Specifically sila, Francine and Seth, sila talaga yung maraming na-unpack sa scene namin para talaga mas mapaganda. Thank you. Ako naman, si Miss Madeline Reyes. Very... Very ano si Miss Mani grabe din siya mag-ano sa akin ni Celine kasi siya yung palagi namin kasi. And bawat eksena talagang ramdam na ramdam mo yung emosyon. So kami, mas nakadali actually yung pag-portray namin sa characters namin kasi nararamdaman namin lahat na parang totoo yun nangyayari sa bawat eksena. And of course, si Richard Gutierrez, very professional, lalo pagdating sa mga fight scenes. So, ang dami ko rin natututunan while watching him doing his stunts. So, I'm very proud na nakatrabaho ko sila. Opo, mas na-inspire po ako kapag sabi, ay, yung next week, mas na-excite po ako kasi makakasama ko na naman po sila sa kanila. Nga po, kasi kami lagi kami nag-school nila, and when mag-detect ako, talagang nagkakaroon ko talaga kayo ng nagpapantay po yung intensity kasi ramdam na ramdam niyo po yung co-artist niyo po, which is better at
17. Akala ko ulit. Oo. You're good, Manila. So, sige, before I give the floor to Tito Bobby, continue ng bulletin. Miss Manila has her last question. Yeah, for Althea, so working with Frances, kasi di ba they're one of the parang hottest love teams right now in the country. Is there something you can share na about knowing them parang on the first day of the set and behind the scenes na personally, like, were you, ano yung nagulat ka na ganun pala sila? Yeah, okay. Since nga na-mention ko sa group ako nila Air and Fiang, so parang bihira ko lang sila makasama. Though isang set kami, pero pag nasa low, ayaw na. Pag nasa standby kami, as in nagpapahina kami dahil madalas heavy yung scene namin, tumatakbo kami. Ano bang share ko? Hindi, never ko talaga siya Fiang nakausap. and JM na lang. And Fiang and JM. Kung ano naman nakikita natin sa social media, like si Fiang, very kalong talaga siya. Kaya din, siguro naging close ko siya dahil magkatugma kami ng humor. Yeah, ayun po. Thank you. Nakakatuwa, no? Only Legal was able to, kapagsama yung the big stars of Jim Sparkle and Star Magic in Shea talaga. Parang ganda na nangyayari ngayon ang partnership between Media Citian, GMA, Legal. Nakakatuwa lang. You're good, Miss Manila. Thank you. Okay, let me give the floor now to Tito Bobby na nakamask. Kailangan ko sabihin, Tito Bobby, project na lang kasi medyo, yeah. Hi guys. There it is. I get one thing sa question na lang. Sa ngayon, what is your greatest fear and how do you, ano sa nilalabas? Greatest fear and how do you fight? Greatest fear, guys. Sa totoo lang po, noong October po ay mental health awareness po, diba? So, parang mas nagtitrigger kasi ngayon ang mga mental health, lalo na din ang generation natin, ang mga Gen Z. Dahil sila yung madalas ng anxiety, depression, dahil din, ang mga hardworking na kasi yung mga batch natin eh. Well, dito naman sinasabi na hindi naman po hardworking yung batch na, pero it's different now po kasi. Kaya, yung fear ko is to feel that also. Kaya maganda na mapaligiran ka ng tao na good vibes lang, hindi ka nila ipadrag pababa, di ba? Kaya yun yung pinaka-iniiwasan ko ngayon. And of course, din yung nangyari kay Emma, di ba? Na kahit hindi ko po siya ka-close, pero sobrang grabe yung impact sa akin noon. That's why it's very important na meron tayong mga kasama sa paligid natin. Kaya yun lang. Fear. Ilan daw ka na nga ba? Gen Z po. Wow! Hindi ma-declare. 32 po. Ano ko 17 ka na? Di ba? Ayun, fear. Siguro ako meron akong fear of not saying goodbye. Ever since bata pa lang ako. Kasi that time, yung mami and daddy ko, sobrang busy sa work, shooting. Iniwan nila ako lagi sa lola ko. So 6 years ko tumira sa Bacan, Nueva Ecija. And every weekend, doon lang nila ako dinadalaw. So nagkaroon ako ng fear of not saying goodbye kasi pagka umaalis na sila, babalik na sila ng Manila, hindi sila nagpapaalam sa akin kasi natatakot sila kasi alam nila iiyak ako. So every time na merong tao, for example, may nag-overnight sa bahay ko, simple lang, yung natutulog ako pag-isip ko wala na yung bisita ko. Medyo nag-anxiety ako. Kala ko wala rin mga gamit. So yun. Si who hasn't answered yet? Sige, ako naman na si Lee. Mahirap na mong masunod kay Ate Elizabeth. Palimutan Ito, mo. Elizabeth. Copy please. Ayan, naakati ka tulog. Sakit na, paano na lang ako 17 pa lang. 18 pa lang po ako. Siguro ano po, not meeting everyone's expectations. Isa po sa pinaka-pinaka. Since breadwinner
Thank you po. Kaya dahil mo kasi yung anak ni Tita Marie Chris, kamukha mo pa. Oo. Nakalimanagement ka ulit? Nandun po kami ni Direk Eric po, tsaka ni Miss Wilma Galvan. Pero pwede kang gumawa ng teleserye sa ABS, sa Yes po, GMA. since wala na po. Okay, Wala noted. na po ako sa Yes. Sa kanila, marami na ng show. Kanina na. Sino ang Mismo si pinapasok? Direk Eric na lang po, tsaka si Direct guys na. Sige, noted yan na. Okay, let's help her ha. Ay, tapos sa story niya. Okay. Ate Isabel. Ate Isabel! Yun po, greatest fear ko matawag na ate. I think greatest fear ko, I think parehas kami ni Matt, the fear of saying goodbye. Oo, kasi, or no, fear of not saying goodbye. Kasi, actually kami po ng mom ko, we have this thing, kahit na magkatagalan naman po kami ng kwarto, pero pag magkausap po kami sa cellphone, may ritual kami na, I love you, see you later, goodbye. Hindi pwedeng walang see you later kahit na, kunwari, kinabukasan pa kami magkikita. Kailangan palaging may see you later, and may I love you. Kasi, yun nga, parang ritual namin na, parang, syempre, huwag naman sana, di ba? If that's the last time kunwari man na magkausap kami, at least may I love you. And at least, may see you later na personal thing to see each other. We want to see each other. So may ritual po kami na gano'n. And kunwari kahit na hindi marinig ng nanay ko na nag-see you later, tatawa pa talaga. Kasi may see you later po. Gano'n. So, oo, ritual siya sa akin. And, very relevant yan eh. Kasi, for example kami po, isa po sa mga lola ko passed away this week. And sobrang biglaan ng, pangalan po niya is Lola Auri. Kapatid po ng lolo ko. Opo, kapatid po niya. Which side ka? Ortega or? Ortega po is. So she passed away. Dapat magbabakasyon lang po sila papuntang Taiwan. Tapos sa immigration, dinatake po siya. So, it was so sudden and yun. Sa Taiwan po, kakalaan lang po nila. They're supposed to be there with a couple of my other relatives for a conference. Tapos, yun. So, life is short po talaga. Hindi mo rin po talaga alam kung kailan ang last time na makakausap mo yung mga tao na sa paligid mo. So, kaya niyo pong mag-I love you at mag-see you later. I love you at yun po. Yes. So, simple. Another question from Dito Bobby. Go ahead. Recent check namin si Lydia sa screen ng isa na ano. Yes, South America po, Sir Bobby. Ay, mo ba yun na ng isa? Parang hindi ko po kaya, hindi po kaya ng powers ko mag-backpacking, sir. Baka po pwede, pero kailangan may maleta. Na may outfits, may maayos na hotel. I think pwede po kami nagkakita ni Miguel. Si Miguel po kasi very traveler po siya and mahilig po talaga siya mag-backpacking to see the world before pa kami nagkakilala. So, it's something din talaga na hinahangaan ko sa kanya. Pero yun nga po, I think that's one of the things na magiging sa kanya lang. Kasi ako po, yun nga po, as matatakutin, very praying po ako when it comes to things like that. Ano po ako, planner po ako talaga. Kahit sa buhay, ako siya naman very spontaneous na tao and talagang go with the flow. So, I think that's one of the things na nagbabalance po sa aming dalawa. And, yun din yung, siguro yung kanya-kanya namin passions na hinahayaan natin namin yung sarili namin na i-discover. Yung nature, pagpamahal sa nature ni ni Miguel. Yes, Most may likely, inuulan din sa Oo, totoo po. As in, may po siya sa adventure. Yeah. Thank you. Okay na to? Baka sinabi. Okay. Thanks to Bobby. Okay, let me give the floor now to Bandera Entertainment Editor, Erwin Santiago. Before I give the microphone kila Chad and Naz. Ano ka lang sa cast? Meron po kayong mga year or great experiences or film movies? During
Hindi ko po hinata. Hindi ko po inalam. Sa Intramuros, Kaya effort po talaga ako na walang maramdaman. Sa Vieterio po kami. Ayun. Oo. Wala po. Isa po yun sa mga thankful ako na hindi po ako nakakaramdam eh. Pero may mga times ako na rin may nahulog na ilaw. Pero naniniwala na lang po talaga ako na maluwag lang po. Kaya po kailangan mga bagay-bagay na yun. Ako naman po, hindi ko siya na-witness, pero nakwento siya na direct na meron daw silang narinig sa lapel na boses. Hindi ko na rin po siya inalam kasi wala na siya inalam. Pero, po, hindi. Sa episode po namin, baka nga po sa iba po nang galing. Ano po kasi setup namin school, tapos sinetup namin siya ng parang horror, Halloween party, something ganun. So, meron daw po silang narinig. Parang boses daw po eh. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Kaya ba, please? Meron, ako mismo po yung experience. Actually, physical pa nga po siya. Kasi nung first day po siya nag-shoot, ang unang nakapansin ko yun si Miss Marilyn po. Nung nag-date na po kami, kailangan po kasi umupo sa sahig. So habang umupo po ako, nararamdaman ko lang may nagsascratch. Tapos parang palalim na palalim. So nasaktan pa ako. Pero hindi ko nagka-cut. So pinagdala ko na lang po doon. Ano po siya parang gilid ng sofa ko. So akala ko, habang kami natagalang ako lang po. So nung nag-cut na, doon ko nakita Miss Marilyn. Sa pag-scratch ko, apat or na itong kakaba ko sa legs. Tapos, ako bigla akong merit na po, nilagyan ako ng metal and paint. Tapos yung carpet po, tinatrenan ng papel yung corner ng sofa ko. May ako, gano'n. Tapos wala po, sa ano po tiyabado na ito? Nag-cancel lang po kami lang sa akin. Tapos, bigla na lang po nilang lahat. Wala daw po. At ako, parang na daw po yun. Bakit daw po? Bakit ako? Tapos ang unang nang asar po sa akin at si Miss Fanny sabi ko, "Nako, baka malibong magkari sa'yo dyan. Bakit naman po siya?" Yung setting po namin, sobrang luma na po. Tapos ang dami na daw po talaga naging ng kundi. Mga nagandaan sa'yo ba? Grabe yun. Kasi pagkatabi kami nun eh. Tapos nagulat ako, talagang yung, alayo, mas kinakabahan ko yung wala talagang kahit ano pa ako. Tapos ako naman, wala naman na-experience na takot na talaga ako dun sa lugar. Kasi abandon compound siya, really. South City. Sa Pasay. Nasa speaker sa... So, marami siyang building eh. Na makakala siya maraming bundok na abandon. Katabi nila po. So, tapos, sa pinakataas na floor naman, fourth floor. Sa mataas na floor kami. So, pag pababa ka, ako tumatakbo ako lagi pababa. Kasi, ang dilim, walang kuryente, walang tubig. So, pagka wala ka dun sa mga tao, talagang pitch black. So, talagang full lang yung hindi ka tutunan ko lagi pagka ako mag-isa. So, talagang tumatakbo na ako. Yun lang yung experience. Hindi ko na isa. Hindi ako kasi nakakaramdam ako, pero hindi ko parang nangyari ako lang. Okay na. Let me give the floor now for the last question. Sino sinaswa ko? Si Chad na muna. It's gonna be Nas ng Pelikula Mania. Nas Tabaros. Hello, kay Isabel, di ba nabanggit mo na matatakot yung tapos yung episode o Supernatural. So, paano mo nahiraos yung shooting na yung Okay ka pero you're doing a horror movie. Yes. Actually, yun ko po talaga na-challenge yung sarili ko. I think, well, siguro po on our end, when I was doing the film, it wasn't as scary po as I thought it would be. Kasi, syempre pag nasa set kayo, hindi naman lahat ng aspeto na nakikita natin sa screen nandun eh. So, wala yung, feeling ko kasi yun nga po, matatakotin ako kasi
bilis din po akong magulat. So, syempre, pag maganda yung scoring ng pelikula, doon ka rin madadala. Yung pag full effect na talaga ng isang horror film. Siguro ang pinaka nakakatakot po sa akin is, yung place na in itself, yung setting na. Pero nakakatulong naman po na hindi ako mag-isa most of the time. So, I think yun. Saka, very, what do you call this? Accommodating naman din yung staff, yung production, sila direct is very helpful when it comes to explaining kung ano yung scene namin. So, kumbaga nandun ka nasa set ka. May ginagawa kang pelikula, work mode ka, gano'n. Ayun. Siguro po yung nakakatakot yung init. Kasi nakataklog na taklog po kami doon Yan lang po. Pero, yun, nakakatulong po na set environment siya. Ganun pa kayo, no? Ang challenge pa lang magawa ng horror. Aarte ka na parang takot ka sa isang environment na hindi naman nakakatakot kasi ang daming tao. Yes. That explains kay Isabel's point niya na Opo. kaya it helps na marami ka nakikita. Actually, ang hirap din po palang matakot or gumawa ng eksena na natatakot ka. Yeah, kasi imaginary siya kung may kailangan makita yung aswang sa harapan. Minsan yung camera yung katapat mo eh. So, di ba? Matatakot ka sa camera na. Kasi mahal like Oo. audio. Kunwari, titingin ka doon ang point of yung isang gawin. Parang kumasok. Yes. So, challenging din po pala talaga yung paggawa ng isang horror film. Yes. Personally, man, medyo action niya ng Oo, ma. Paano niyo na-prepare yung sarili niyo dun sa action? Wanna go first? Go, baby girl. Actually, dati naman po gusto magkaroon ng action. Actually, gusto ko magpunta sa action movie, action scenes ko talaga. Pero, for me, flexible po kasi ako kaya hindi po ako masyado nahirapan sa tapang, kung ano man po mga nangyari sa akin sa movie. Dahil ang favorite ko po talaga doon is yung mga, actually, yung mga naging favorite ko po nangyari, yung pagiging magaslaw ko kasi hindi po talaga ako mapakaling bata. Wala po, naman natin, training naman ako with Isabel sa Voltas 5. Very naman, kahit na nasa bigger plus size ako, I see to it naman na kapag kakagawa ako ng mga ganong klaseng proyekto, handa ako. So, nagkano naman kami rin, nagkaroon kami ng rehearsals or fight scenes para pagdating namin sa set, handa kami. And, yun, grabe, sobrang enjoy kasi pagka-fight scenes, masaya eh. Parang may lalaro, parang nakikipag sa parang. So, yun. I love action. Ako din, I love action, sobra. But yes. Nung bata ko, pangarap ko talaga maging action star. Dito naman sa film, kasi wala naman masyadong action, mas more on dapa, more on hulog, ganyan. Tapos nung meron ka, tsaka ito pa, nung, ayan, Darna. Ayan. During nung shoot namin, meron kaming isang eksena na wala pa ako. Hindi lang naman siya isang beses po nangyari. So, 4 na beses, 5 beses, dahil maraming shots, ganyan. Kinakamusta ko nila direct. Sabi ko, okay lang po ako, pangarap ko po ito ng bata ako. Kasi pag nasa bayan ako, nagpa-practice ako yung mahulog ako, ganyan. Artista. Hindi lang promise ako. Gusto niyo kasi nakadress ko ako. Pero game ko ako. So, ayun. Pero before naman kami din mag-start ng shoot, meron kami rehearsal na and training with sila direct and with casting. So, safety pa rin naman po ang importante. Huwag natin saktan yung mga sarili natin. Naalala ko namin may isang eksena ako na tumatakbo kami ng mabilis ni Dustin. Tapos matatapa ako. Pagtapa ako na sa suko ko sa mas yung location namin, may mga maliliit na pako.
So nagkaroon ako ng mga salusot na maliliit na bato dito. Pero okay lang naman. Tuloy ang laban. Experience. Fight, di ba? Si Tia Thea, si Jun lalo na mas good words about it. Thank you. Kaya Ano? kanya-kanya. Sa pinakamatindong daw ng Spartan Heart. Thank you po. Thank you po. Sino yung hindi matindi? Even na naman sa airport. Mas pipili ko po Ganun ka, na po. Yes. Peace tayo. Sabi ko nga, mental health is important. Ano? Pero silang tatlo co-stars dito. Sila po dalawa, that's Isabel. Kahit pa sa Episode 1, episode 2, episode 3 lang. Yes. Mga representative. May gun press ko pa tayo. Yes. So sa Pasko, mag-cheddar ko sa akin. Yes. All cast. Sana hindi kayo take note mo sila sa tour. Okay. Who would like to ask the last set of questions? If not, kasi distribute ko sila at saka para makakain din sila. For the last question will come from Alex Rosas ng Daily Tribune. Lex, gusto magtanong? Okay, I think we are now ready for Alex. Which is more of a challenge. Kung act na sabi nyo nga kanina ay wala namang isa yung mag-access, like you're just facing the camera, or to make people believe na you are really scared. Which is harder? Which is more of a challenge. More of a challenge. Siguro, para sa akin, nahihirap siya pero kasi you go to set naman, prepared. So, I think it's challenging yung wala kang nakikita. Pero, as an actor, you have to use all your hours and imagination para mapaniwala mo yung sarili mo na totoong nangyayari to. At pagka na-achieve mo kasi yun yung time na mapapaniwala mo yung viewers. Kaya si Julie hindi siya si Alex hindi nang artista eh. Konti ang imagination niya. Isabel, we have Yes. something to say. Ako po ay agree na yun, mas mahirap po umarte sa harapan ng isang lugar na wala ka naman nakikita. Kasi if magawa niyo po yun ng magaling, talagang naniniwala kayo na may nakikita ko sa iyo, kayo sa harapan, it will translate din po sa mapapanood ng mga viewers. Kasi mahirap po pekein yung nararamdaman, lalo na po pagtakot talaga. Pero yun, I think malaking tulong po for us ni Manta. Nasanay na rin po kami sa umaarte sa Chroma, sa mga fantasy sa protest na yun po na nasanay rin po kami. Pero still at the same time, ako, kakaiba pa rin po talaga yung demand ng horror film at yung demand na kailangan mong matakot. Kasi hindi siya madalas nararamdaman ng mga tao. So, mahirap siyang hanapin minsan. But it's a challenge. Alex, ang sinagot ni Isabel, medyo kanina confused ako. But when Isabel answered, okay pala yung difference. Hindi ba luminaw lalo na sumagot na siya? Yeah, that was what I was asking. Oo. Na hindi mo nang ma-articulate siya. Joke! Okay, Celine. Ay po, sige. Celine muna. Yung pag-act, yun po yung mas challenging for me. Kasi as someone na laging pinabangon, laging pinaka-sleep paralysis, once na mas na-imaginative brain po talaga. Mas na in the moment na po kayo, meron na po talaga
doon po ako naiinip. Tulad nga po ng sabi ko kanina, pagdating sa horror, talagang nilalaro ko lang po siya and na-enjoy ko. Ang mas challenging sa akin ay ang mapanood ng mga tao na mapaniwala ko silang nakakatakot talaga. Kasi iba-iba din naman po tayo ng perspective, di ba? Nakakapagod din mag-portray ng ng scary, lalo na yung pag mga takbo-takbo, nakakahinga, yung hyperventilate ka, wow! Di ba yung mga pero yun po yung challenging sa akin, mapaniwala ko yung mga tao na nakakatakot talaga kahit camera lang yung nasa harapan namin. One last question. Among the genres of films, comedy, action, romance, drama, what makes horror unique and absolutely a standout? I love the question. Thank you for the wonderful question. Ito na lang, dahil sa entry po ngayon ng MMFF, kami lang po ang horror, kaya malakas po yung feeling namin na kami po ang uunahin sa sinihan kasi kakaibang experience naman po diba sa Pasko na takot yung nararamdaman natin. Bakit nga siya different? Dahil dito na tayo sa Evil Origins na mayroong past, present, future. Hindi na po ako lalayo dahil kakaibang storya ang ihahatid po ng Regal ngayon dito sa Shake, Rattle, and Roll dahil magkaka-connect siya. Yan. Ganito lang. Ayaw na mag-spoiler. I think challenge po ang horror. Nagawa ng isang horror film kasi hindi po lahat ng tao ay natatakot sa parehas na bagay. Iba-iba pong levels of fear ng mga tao. May iba natatakot sa aswang, may iba hindi. So, yun naman din, tulad ng sinabi ni Ate, hindi na rin po ako lalayo. Sa Shake, Rattle, and Roll, may tatlo po kaming handle sa video na tatlong kakaibang stories na para po talaga sa lahat. And sigurado po very exciting ang story namin this year. Kasi may twist po, may reason kung bakit past, present, and future yung mga stories po namin, episodes namin. And kung nakita niyo po sa trailer, iba-ibang genres po siya. May post-apocalyptic, may isa na medyo thriller in a sense, di ba? Tapos may isa naman din na period. So, feeling po namin, we are confident na may makakapanakot po, nakakatakot po kami. Ikaw yun eh. Ano yun? I think what makes Shake, Rattle, and Roll unique because nga horror genre siya and I think makaka-relate kasi yung mga viewers na yun dahil I think the film is more grounded. Mas ramdam na yung bawat eksena and it's something new. Yung visuals, yung cinematography, mas more modern na yung atake. So I think mas ma-appreciate at mas magaganda ng mga fans ng Shake, Rattle, and Roll. And kaya naman iniimbitahan ko po ang buong pamilya kasi masarap manood kapag feeling mo safe ka with your family. Wow, nice. And Ano po, copy-paste po sa lahat ng sinabi nila. Kaya po, siguro nagsastand out po ang horror dahil po dito po tayo mapapaisip din kung ano po ba talaga nangyayari. Dito po kaya kakabahan, kada scene. Hanggang sa pag-uwi po ng kayo, mararamdaman niyo po, lalo na po sa mga bagets po na madadala po nila ito na guguluhin po nila magulang nila na samahan po sila matulog. Kaya po ang impact ng horror. Kaya lalo na kami SRR na ng horror is this Christmas. So dito din po magkakasama mga tropahan, mga barkada. Dito po magtatakutan, pag-uwi na. Kaya yun gusto